Do you want to know? Hello everyone! Kumusta kayong lahat guys? Ang video natin ngayon ay magre-repat ulit tayo ng isang magandang halaman. Para sa mga hindi pa nakakilala nito, ito ay tinatawag na Dreamyopsis maculata variegata. Maraming common name ang halaman na ito guys. Ito ay tinatawag ring Little White Soldier, African False Hosta, African Hosta, Small Snake Lily, and Leopard Lily. So ayan guys, kung napapansin ninyo, kakaunti na lang yung soil. Tapos yung pot naman ay masyado ng luma at saka marupok na rin kung hahawakan. Ayan o, kita-kita naman na sira-sira na talaga yung pot. So kailangan na talaga natin itong palitan. Ang Dreamyopsis maculata variegata guys ay isa itong uri ng bulbous plant na tinatawag ding leopard lily dahil sa mga dark spots sa kanyang dahon na usually lumalabas lang tuwing summer at gradually ay mawawala din ito pagdating ng taglamig. Ayan. So this plant also belongs to hyacinth family at nagbibigay ito ng hyacinth type na bulaklak na lumalabas tuwing September to April. So ayan guys, kung napapansin ninyo, yung pinakapuno niya ay parang bulb. Diyan lumalabas yung stems niya. Ayan. So, maganda ang halaman na ito guys. Ito ay mabilis lang ding mag-multiply sa pamamagitan ng mga side bulbs. So, meron siyang mga maliliit na bulbs sa ilalim ng soil. So, yun ang ipopropagate natin. So, mabilis lang silang talagang dumami. So, ngayon guys ay umpisahan na nating magripat ng ating Dreamyopsis maculata variegata. Ayan guys, bunutin natin sila isa-isa. Ayan, tapos kung magbubuno tayo guys, ay kailangan hawakan natin sa kanyang bulbs. Ayan, nakikita ninyo, kakaunti lang yung roots at saka meron ding mga sira or bulok na mga roots. So, ang gagawin natin guys, kung merong mga bulok na roots, kailangan natin itong tanggalin, ititrim natin yung mga sira na na mga roots. Ayan guys, meron na pala siyang mga maliliit na mga bulbs. Dahil ang mga Dreamyopsis ay para din silang mga succulent, ayaw nila nang lagi silang babad sa basa or laging nababasa yung soil nila. So kailangan pag dinidiligan natin ito ay completely dry na yung soil.
Usually guys, pag nagtatanim tayo ng mga Dreamyopsis ay kailangang nakaangat yung bulb sa ibabaw ng soil. Pero pwede rin namang hindi, pwede rin naman nating tatabunan, basta wag lang nating palaging binabasa yung soil para hindi mabubulok yung bulb sa ilalim. Ayan.
kalimutan na mag-like, mag-share at mag-comment na rin para mabalikan ko kayo. Para doon sa mga hindi pa nag-subscribe guys, baka naman i-consider nyo mag-subscribe dito sa aking munting channel. Very much appreciated talaga